Narito ang mga balita sa araw na ito. Apela ni US Vice President Harris kay Israel PM Netanyahu, tigil putukan sa Hamas. Hinikayat ni US Vice President Kamala Harris si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na agad na magkaroon ng tigil putukan sa Hamas upang mapalaya ang mga bihag sa Gaza. Ipinahayag niya ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit naglabas din ng pagkabahala sa mataas na bilang ng mga nasawi at matinding krisis sa Gaza. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal, pahayag ni Harris sa mga reporters matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Netanyahu. And as I told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done, dagdag pa niya. I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. From when I was a young girl, collecting funds to plant trees for Israel, to my time in the United States Senate and now at the White House, I have had an unwavering commitment to the existence of the State of Israel, to its security, and to the people of Israel. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took 250 hostages. There are American citizens who remain captive in Gaza. Sagi Deko Hen, Hirsch Goldberg, Poland, Idan Alexander, Keith Siegel, Omer Nutra, and the remains of American citizens Judy Weinstein, Gad Haggai, and Itai Hen are still being held in Gaza. I have met with the families of these American hostages multiple times now, and I've told them each time they are not alone, and I stand with them. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Pagbubukas ng klase, postpone sa halos 70 paaralan. Ipagpapaliban muna ng mahigit sa 70 pampublikong paaralan ang pagbubukas ng klase dahil sa matinding epekto ng Super Typhoon Karina na pinalakas pa ng Southwest Monsoon. Ito ay ayon sa kumpirmasyon ni Education Secretary Sani Angara. Kabilang sa mga lungsod na mauusod ang pagbubukas ng klase ay ang Malabon at Valenzuela. Ang desisyon na ito ay bunga ng pinsalang dulot ng bagyo at habagat na nagresulta sa pagbaha at pagkasira ng mga infrastruktura sa mga apektadong lugar. Magbubukas muli ang mga paaralan sa Malabon City sa July 31 habang ang mga nasa Valenzuela City ay ililipat ang pagbubukas ng klase sa August 5 imbes na sa orihinal na schedule na July 29. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. US Senator Vance, binanata ng mga babaeng walang anak. Pinalagan ni Jennifer Aniston. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. Muling lumutang ang komento ng United States Senator na si J.D. Vance patungkol sa mga babaeng walang anak na may posisyon sa gobyerno na sinagot at hindi pinalampas ng kilalang aktres na si Jennifer Aniston. Ipinost ng 55 anyos na aktres sa kanyang Instagram story kamakailan ang pambabatikos sa binitawang komento ni Vance. I truly can't believe this is coming from a potential Vice President of the United States. All I can say is, Mr. Vance, I pray that your daughter is fortunate enough to bear children of her own one day. I hope she will not need to turn to IVF as a second option because you are trying to take that away from her too. Saad ni Aniston sa kanyang story.
Matatandaan sa kanyang lumutang na panayam ay binatikos ng senador si Vice Presidente Kamala Harris, ang 59 anyos na babaeng opisyal na nasa isa sa pinakamataas na pwesto sa kasaysayan ng US na ngayon ay tumatakbo sa pagkapangulo. Matapos umatras ni Pangulong Joe Biden at sinabing hindi na siya tatakbong muli. It's just a basic fact. You look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children. Kasal ang Vice Presidenteng si Harris kay Joe Emhoff mula pa noong 2014 at tumayong stepmother kina Cole at Ella. Nagbigay ng pahayag si Aniston na dati nang ibinahagi sa publiko ang mga hinarap na pagsubok sa hindi pagkakaroon ng anak. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.